Talagang mga kababayan, si Martin Romualdez ang nababagay na successor ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi lahat ng programa ng ating Pangulo, suportado po ni Pinsan. Deserve talaga po ni Martin Romualdez. Sabi ni Martin Romualdez, providing affordable rice directly addresses hunger and ensures that assistance reaches the dining tables of Filipino families. This approach guarantees that government support translate into actual food security for our citizens. The Camiguin model demonstrates the effectiveness of coordinated efforts among national agencies, LGUs, and private sector partners in delivering tangible benefits to the people. It's a blueprint worth replicating nationwide. Di ba mga kababayan? And in fact, tuwang-tuwa po yung ating mga local government officials sa Visayas. Yan po, Visayas governors express support for 20 pesos rice program rollout. Tuwang-tuwa po sila. Sabi dyan, the governors lauded the Marcos administration for partnering with the local government units in the implementation of the government's 20 pesos per kilo rice program. Sa press conference po na ginawa doon sa capital ng Cebu, Cebu Governor Gwendolyn Garcia said, the program is a fulfillment of President Ferdinand Marcos Jr.'s campaign promise to lower rice prices. We are seeing, the President is really trying its best that a campaign promise will be fulfilled. This will go until the end of the President's administration. Kita ninyo, hindi po ito pang-eleksyon lang. Tuloy-tuloy po ito at gagawin ito sa buong Pilipinas. Sabi naman po ni Siquijor Governor Jake Vincent Villa, the program would contribute to efforts to lower inflation rate. It is part of the advocacy of our President to really lower the prices of rice. I think through this, we can also lower our inflation rate since rice is one of the key factors of our inflation. Kaya tama yung mga analysis natin mga kababayan. Napapahiya kasi po yung mga Duterte, si Sara Duterte, kasi ito yung issue nila, mawawala na yung issue nila. Wala na silang issue. Yung mahal na presyo ng bigas, yung kinakantsawan nila na hindi kayang ibaba sa 20 pesos, ito na ngayon mangyayari na po next week. And it will be piloted sa Visayas region. Meanwhile, Aklan Governor Jose Enrique Miraflores is confident that they can successfully implement the program in their areas. With the strategies presented to us, I think it's very feasible that we can implement this in our localities. We are fortunate na dito sa Visayas to sisimulan. Sabi naman po ni Leyte Governor Jericho Pitilla, the national government provided an avenue for LGUs to access rice at a cheaper price through the 20 pesos rice program. The President gave us an avenue where we can get a cheaper rice. The LGUs will subsidize a bit, but the distribution in how it can be accessed by the people is really up to the LGUs, sabi po ni Pitilla. Laking tulong po ito sa ating mga mamamayang Filipino. Kaya nagagalit sila kasi, siyempre, iniisip nila lalo na iboboto yung mga incumbent officials na suportado ng ating Pangulo. Yun ang iniisip nila, politika. Yung pagtulong po ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, simula pa lang po ng pag-assume, ginagawa na niya po. At ito, parte ng kanyang sinabi noon, kampanya pa lang po noong 2022 election. Kailangan naman dito pa rin ng ating Pangulo yung kanyang sinabi po sa ating mga mamamayang Pilipino na gusto niyang pagaanin ang buhay ng ating mga mamamayan. Ba't kayo nagagalit na pinapagaan ang buhay ng mga mamamayang Filipino? Di ba? O ngayon,
Kanina sa press briefing mga kababayan ni Yusek Claire Castro, sinupalpal na naman po si Sara Duterte kasi may pinakalat na naman po pala na balita na planong amyendahan yung ating konstitusyon. Sa bagay, matagal na itong pinapakalat nila. Kasi nga, ang gustong palabasin nila na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ayaw na po na bumaba sa pwesto. At si Martin Romualdez gustong to make over po bilang susunod na leader niya sa pamamagitan ng Chacha. Naitanong ngayon, mga kababayan ito ng mainstream media kay Yusek Castro. Sino palpal na naman po? Si Sara Duterte ni Yusek Castro? Ayan panoorin natin mga kababayan yung press briefing kanina. Po, sa isa pong campaign sortie, sinabi ni Vice President Sara Duterte, kung saan kasama nga po dun si Senator Amy Marcos na plano po ni Pangulong Marcos na amyendahan ng saligang batas. At ito naman po ay talagang open naman po no, na yung pagsuporta ng Marcos administration sa charter change sa pamamagitan po ng pag-amyenda sa economic provisions. Sa ngayon po, meron po bang bagong direktiba ang Pangulo pagdating po sa Chacha sa Kamara at sa Senado? Wala pa po tayo nadidinig mula sa Pangulo, kaya nagtataka po tayo kung bakit ganito po ang naging turan ni Vice Presidente. Sa ngayon po, tatak fake news yan. Intrigang walang ebidensya. Wala pa pong napag-uusapan tungkol dyan. So, ang Marcos admin po ba meron pa rin plano na isulong itong charter change sa susunod pong Kongreso? Wala pa pong napag-uusapan patungkol dyan. Ano po yung tingin ninyo bakit inopen up ito ng Vice Presidente sa isang campaign sorties about dito sa pag-amyenda po sa saligang batas? Kung ano man po ang kanyang adhikain at layunin sa mga ganitong klaseng pananalita, hindi po natin alam. Pero as far as we are concerned, tatak fake news. Next question, Kenneth Pasyente, PTV. Hi Yusek, good morning po. Yusek, may update na po ba doon po sa isang principal po sa Antique na nagpahubad po ng toga during graduation rites po? Opo, dahil na rin po sa naging direktiba po ng Pangulo, maagaran pong kumilos ang ating Secretary, DepEd Secretary Sani Angara, at ang sinasabi pong guro ay tinanggal na po bilang principal sa nasabing eskwelahan. Follow-up question, DepEd. Marisa Lalini. Okay. Yusek, reaction lang doon sa sa Malacanang. Kasi this week nagkaroon po ng powerhouse symposium ang Lakas CMD headed by Speaker Martin Romualdez, at pinamobilize na niya ang lahat ng resources ng Lakas para nga mapanalo or parang target pa ipanalo itong 11 senatorial beds ng pro-administration. Ano po yung reaksyon ng Malacanang dito? Siguro po ang mas may authority na magsalita po rito ay si Congressman Toby Tiangco. Siya po kasi yung campaign manager at siya lang po ang makakapagsabi kung ano po ang epekto nito sa 11 senatorial balls po ng alyansa. Ma'am, last na po. Reaction lang din po. Sinabi kasi ng pamilya Duterte na ang pamilya Duterte po daw magiging agresibo na rin sa pangangampanya. Ano po yung reaction ng Palace? Thank you. Good luck. Okay. Katulad po nung binanggit ko sa inyo kahapon na meron po kaming pasabi na mag-ingat po na malamang ay may manabotahe sa proyekto pong ito ng Pangulo patungkol po sa 20 pesos per kilo or kada kilo ng bigas. Baka ang sinabi po natin ay baka meron na namang mga fake news peddlers na gumamit at pakita na ang mga bigas na ibebenta ay panghayop. Dahil yun po ang sinabi ng Vice Presidente. At para patunayan malamang ang sinasabi ng Vice Presidente ay nagkalat na naman ang mga fake news peddlers. Ingatan po natin ito dahil muli sasabihin po natin ang ibebenta na bigas ay yung halagang 33 pesos kada kilo. Ito po yung regular na ibinebenta sa ngayon.
Meron po tayo nakitang isang vlog or na post. Panoorin po natin ito. Ayan mga kababayan, yung pinakita natin kanina sa vlog natin. Yung pinakasimula po nito. Bulok na bigas. May gumawa na kaagad po. So, ito po, Ng fake habang news? po hinintay natin yung video na maipalabas. Okay. Para siraan po yung 20 pesos na bigas yan. Napakaitim na bigas mga kababayan. So gumawa sila ng fake news para siraan po yung programa ng ating gobyerno, ng ating Pangulo. Tulad ng paninira ni Sara, sinakyan na kaagad ng mga supporters siya. Ang Kita ninyo mga kababayan, si Sara yung nagsabi na yung 20 pesos niya baka hindi pantao, pangayop, pagkaing baboy. Ngayon po, yung mga supporters niya nagpakalat kaagad po ng fake news. Ito. Kaya nagbabala po yung ibig daw palasyo. sabihin nito ay parang nguyain nyo, inyo na yan. Pinapakita po yung halaga na 20 pesos na ang pinapakita sa taong bayan ay ito ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Unang-una po, that's fake news. Disinformation. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po, na pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang cheque. Para sa mga keyboard warriors. So dito po, mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ay yun sa mga authorized outlets. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita, wala pang nakikitang bigas na ibebenta, pinipintasan na. Pinipintasan na panghayop. Sinabi na rin po ni Secretary Laurel ang pagkadismaya niya sa statement na ito ng Vice Presidente. So muli, tandaan po natin mga kababayan ko, ang kagustuhan po ng Pangulo ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Huwag po natin hayaan ang mga ganitong klase ng pananalita ay makasira. Hindi lamang sa Pangulo, kung hindi sa buong bansa. Hindi pa po nagro-roll out itong mga ibebentang bigas. Hintayin na lang po natin kapag po natapos na po yung guidelines at nailabas na po ito at saka natin mapapakita kung ano ba ang magiging resulta para sa mga kababayan natin, lalo na pagka nasa laylayan ng lipunan. Secretary, Okay? Tapos na po yung tanungan natin kanina. Binanggit ko lamang po ang mga videos na ito na mag-ingat po tayo. At iting briefing, maraming salamat, Malacanang Press Corps. Magandang tanghali para sa bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags,
Manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po 773-798-7816.